ready to praise the Lord? Yahweh, 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 take away all our sins and shame. To you be all the glory and the praise. We raise our hands and shout your name. Great are you, Lord. Great are you, and shout your name. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Are you ready to praise the Lord? Yahweh, 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 Yahweh,
To him, even a season of pause is a season of purpose. Even in solitude, we magnified his sovereignty. But this 2023, we will gather as one man. It's time to dream again, to dive into the unknown with faith, to explore the depths of His power, to cross the unbelief, and swiftly move forward, to reach the unseen and witness the fullness of His glory. We are going further. Are you ready to praise the Lord? Welcome home, COG fam! Blessed Sunday, everyone! COG fam, we're excited to have you here with us today. And alam nyo, it's another Sunday to expect a great encounter with the Lord. Thank you guys for always tuning in. At alam nyo, another Sunday na nga naman. And we just want you to feel at home, sit back, relax, and enjoy every moment with the Lord. Alright, guys, I know you're excited to worship and hear God's word today. But before that, let me lead you to a short prayer. Hallelujah, God. Panginoon, we praise you. We glorify your name, God. Maraming salamat, God, for this day that you have given to us, Panginoon, for us to worship you, God, wholeheartedly. And God, guide us, open our hearts, our minds, our ears sa kung ano pong gusto nyong sabihin sa amin today. Be with us, God, in Jesus' name. Amen and amen. Let's prepare our hearts as we listen to the message of the Lord today, guys. And I'll see you again later. This has been Denderin. God bless everyone. All welcome Jesus Christ in this sanctuary. Hallelujah, our God reigns and He is glorious. Amen. Pwede mo bang itaas pa yan sa Panginoon? Come on, if you believe that, clap those hands for the Lord and we're gonna worship Him today. Hallelujah. Woo! Our God is great and glorious. We put our trust in your name, Jesus. Able to save and deliver us. We put our hope in your name, Jesus. Say blessings, glory and power to our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours, yours forever. Hallelujah. Come on, we'll lift those hands up. Hallelujah. Our God, He reigns. Hallelujah.
There's nothing to fear while here with us. We put our hope in your name, Jesus. Blessing and honor, glory and power, forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours, yours forever. Steadfast, immovable, nothing's impossible. It's our God, He reigns forever. Let us sing. Steadfast, nothing's impossible. It's our God who reigns forever. Oh, come on, we declare. It's our God who reigns. Oh, hallelujah. Let us give God a wave offering. Hallelujah. Our God who reigns.
At sabihin mo, kapatid, may itotodo ka pa sa Panginoon. Ibigay mo na yan sa Lord. Come on. And today, we will shout the name of Yahweh. We will raise our hands, stomp our feet, and shout the name of Yahweh. I'm gonna lift my hands. I'm gonna stomp my feet. I'm gonna shout your name. Yahweh, Yahweh, Yahweh. I'm gonna lift my hands. Come on, lift those hands. Stomp my feet. I'm gonna shout your name. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Gonna lift my head, lift my head. Stomp my feet. Come on, shout it out. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Gonna lift my head, lift my head. Stomp my feet. Stomp my feet. Shout your name. Declare the name. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Hallelujah. Come on, church. Declare the name Yahweh. Hallelujah. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Amen. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Hallelujah. Great are you, Lord. Great is Yahweh. Yahweh. Come on, Church of God. If you believe that dakila ang Panginoon mo, come on, clap those hands. Lift those hands up. Lift those hands up. Worship Him. Don't stop worshiping. Don't stop worshiping. He deserves it. Come on, lift those hands up. Hallelujah. 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 Ang tunay nga na napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen? Amen. At kung naniniwala ka dyan, kapatid, pwede mo bang ipalakpak yan? Ipalakpak pa ng mas malakas yung deserve ng Panginoon. Yung deserve ng Panginoon na sinasamba mo sa lugar na ito. Hallelujah. Hallelujah, God. We thank you, God. Thank you for the air that we breathe, Lord. Truly, you are great and glorious, God. Hallelujah. And this is the word in Hebrews chapter 1, verses 3 to 4. It says here, the sun radiates God's own glory and expresses the very character of God. And He sustains everything by the mighty power of His command. When He had cleansed us from our sins, He sat down in the place of honor at the right hand of the majestic God in heaven. This shows that the Son is far greater than the angels, just as the name God gave Him is greater than their names. Our God is great. Amen. Our God is glorious. And through Jesus Christ, righteousness, holiness, victory, salvation is given to you, church. And if you believe that, you can raise those hands up and worship the Lord. He deserves your worship. Come on, worship Him. We sing our hallelujahs. Oh God.
God, we just want to worship you in this place, Lord. Hear our songs, God. Hear our hearts, Lord. Hallelujah. Behold, Jehovah, seated on the throne. Abba, Father, the well that overflows, the God who was and is and shall be forevermore. Holy is the Lord.
This is my hallelujah. This is my highest praise. This is my hallelujah. To give glory, to give glory to your name. You are holy, the whole creation is filled with your glory, my God. All my might, my soul, the strength I give, my all to obey and give honor to your name. This should be a lifestyle. Let your love reign in my life, and the world will know you live.
You are glorious. You are mighty. You are mighty in our lives and in this place, Lord. We thank you for your presence, God. Thank you for the Holy Spirit that is in the midst of us. Patuloy kang manatili sa kalagitnaan namin, Panginoon. And Lord, samahan mo kami sa buong araw na ito. And as we hear your word, God, let it change us for the glory, for your glory alone, God. Bless our speaker and let him be a channel of blessing to everyone, Lord. We love you so much, God, and to you we give all the glory, praises, and honor. In Jesus' name, amen. Happy Sunday and welcome home, COD fam. Here's what's happening in our church. Worshippers, arise and shine as Revival Night continues with the Power series. It's not over, and this time, be in awe and wonder of God's great power. So this Tuesday, it's another moment to worship like never before. This February and March, we are showcasing another Underpass show. Witness a remarkable play from the White Light Creative Productions live here at the Sanctuary in the following days. Friends and family, the Hub has another new thing coming up. An exciting sermon at the Sanctuary with Dr. Anthony Velasco. To start this very special series, we have Hitting Rock Bottom. So make sure to tune in with us this Wednesday, only at the Hub, the home you belong. It's time to level up your leadership as you move further in your calling. Leaders Wear 3 Hats registration is now open. To join, register in the link shown. Bethel has just opened its doors for Life Institute students, the Life Movers, and Life Ambassadors. Bethel is now a home away from home. And as we move forward, Bethel is now opening its doors of opportunity for the following. For more information, visit the Bethel booth at the lobby or send us your resume at cogdasma@gmail.com. Now, for those in the sanctuary, please be reminded to switch your phones to silent mode and turn off your flash when taking photos during the service. It's time to open your heart and be encouraged as you hear the message of the Lord today. This is Dennery saying God bless and enjoy the service. Amen. A blessed Sunday to everyone. Pwede ba minsan pa po, palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. At maganda po, pakibati po yung nasa katabi niyo po, ano? Kanan at kaliwa. Just pronounce blessing. God bless you, kapatid. Wow, no? Ang ganda pong pagmasdan mula po dito, na po. When there is unity, we believe there will be the blessing ng ating Panginoong Diyos. Sige po, muli nating palakpakan at purihin po ang Panginoon. Hallelujah. And for today, as I begin the message of the Lord, no po, gusto ko pong i-share po sa inyo, no po, alam nyo, I have researched and found out na kahit po yung mga bilyonaryo o yung mayayaman, gusto nyo bang yumaman? Gusto nyo ba maging successful? Amen. So pare-parehas po tayo, ano po? Natuklasan ko po sa kanila, no po, they had undergone a survey, no po, and they have this priority list ng buhay. No po. At titingnan po natin ngayong araw na ito. Ano ba yung top 3 answers, no po, when it comes into their priority list, no po? Even though they have everything, meron pa rin silang gusto. Sa palagay nyo po, ano po yung number 3 na priority list ng mga mayayaman? Anyone? Tingnan po natin. The answer would be financial security. So napatanong po ako. Mayaman na nga po sila, financial security pa rin. No po? They keep on acquiring or gaining para po sa kanila. Palagay nyo, ano po yung top 2 answer? Anyone? May i-cafe po kayo sa akin pag tama. Top 2 answer is family. No po. Pag sinabi nating pamilya, no po, gusto po natin may magmamahal sa atin, no? Tamang-tama. February, may magmamahal, may magpaparamdam, and it talks about relationships, no po. And anyone could guess what would be the top 1 answer when it comes sa priority list ng buhay. Po? Tingnan po natin. Ang sagot po ay health. Sabi nga po, health is wealth, no po. At sa mga bagay na ito, no po, this priority list ay pwede po natin itong ma-achieve. Pwede po natin itong ma-experience kung tayo po ay magsusumikap at magpupursige
sa buhay po natin. Pero ngayong araw na ito, meron po akong latest. Sa mga marites po dyan, sa mga tolits, no? Ito po ang latest. No po, ano po ang latest? Paano po kaya kung unahin natin ng Diyos sa buhay natin? Ano po kaya ang pwede niyang gawin sa buhay po natin ito? And with that, no po, yan po yung pag-uusapan natin. And I'd like to share to you the Word of God, taken in Proverbs chapter 3, verse 6. No po, it says here, in everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success. Praise be to God upon reading His Word. Can we bow down our heads and let us pray? Panginoong Diyos, una po sa lahat, salamat sa napakagandang pagkakataong ito na sa aming pagdako sa iyong banal na lugar na ito, tunay po naramdaman ka po namin. Salamat na ikaw kami po ay nakapagbigay ng pagpupuri at pagsamba sa iyo at inonor mo ngayon. Kaya hayaan mo, Diyos, sulitin namin ang iyong presensya. Sa aming pakikinig, let your wisdom, let your favor, let your blessing be received in our midst today. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Sige po, muli nating purihin ng Panginoon. Alam niyo po itong text na pag-aaralan natin ngayong araw na ito po ay marahil po ang iba po sa atin, life verse po natin. Pag sinabi kong life verse, hindi mo lang memorize, gusto mong maranasan o may apply sa buhay po natin. This verse is considered to be a well-known formula. For you to be successful, sabi po dito, in everything you do, you need to put God first sa buhay po natin. Pag sinabi natin putting God first sa buhay po natin, ito po yung mga priorities ng buhay natin. Number one priority ng buhay mo at buhay ko ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Madali po ba na gawing priority ng buhay mo ang Panginoong Diyos? Madali po ba na siya yung number one priority ng buhay natin? Dalawa lang po ang sumagot. Madali po ito, no po, kapag okay ang lahat, in life, everything goes well, smooth sailing, no po, maayos ang pamumuhay, ayos ang negosyo, maganda ang kalusugan, at ikaw ay pinagpala. Madali nating masabi na pwede nating ilagay at unahin ng Diyos sa buhay po natin. Kung paano naman po kaya kung meron tayong mga pagsubok sa buhay? Kaya pa ho kaya nating sabihin na ang ating Panginoong Diyos ang number one priority ng buhay po natin? Para po ma-prove yung aking point, I'd like to bring everyone sa storya po ng Old Testament. Okay lang po ba? Balikan po natin ang Old Testament. At ito po yung panahon ng Israel. Alam natin ang Israel po ay ang bayang pinili ng Diyos. And with that, so much favor ng Panginoon. But in one season ng kanilang buhay, they had experienced na sila po ay nakipaggera. At nakita po natin sa gera talagang walang panalo. Marami po ang nasira sa kanila, yung mga ari-arian. At hindi lang po yon yung pinaka-walls ng Jerusalem, it was broken down. At gaano ba kahalaga po yun? That wall represents the identity of Israel. That represents that Israel was the chosen nation of God. Anong nangyari sa kanila? Bakit po sila natalo sa Persian Empire? At hindi lang po yun, that wall served as their security. Yung po yung pwedeng mag-secure po sa kanila. Pero lahat ng yon ay nawala sa kanila at ang masakit po dito, from Jerusalem, sila po ay pinatapon saan? Sa Babylon. At doon po sila namuhay sa panibagong bayan. Hindi po sila sanay, bago po ang lahat. At merong ibang Diyos-Diyosan na kailangan po nilang sambahin. Sa buhay din po natin, makaka-relate po tayo. May mga pagkakataon na tayo po ay dumadaan sa iba't ibang pagsubok ng buhay. Pwedeng pagsubok physically, sa pangkalusugan. Pwedeng pagsubok sa nararamdaman, emotionally. Pwedeng pagsubok maging sa ating spiritual na buhay. At marami pang iba na pinagdadaanan po natin. At pakiramdam natin, parang wala na tayong pwedeng asahan kung ano man meron at kung anong alam mo at kung anong kaya mong gawin sa mahirap mong sitwasyon. At titingnan po natin sa kalagayan po ng Israel at sa kalagayan po natin ngayon. Dito po natin mababasa sa salita ng Panginoon in Haggai chapter 1 verse 1. Sabi po dito, in the second year of King Darius, on the first day of the 6th month, the word of the Lord came true. The prophet Haggai to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, son of Josadak, the high priest. Sa panahon pala na ang Israel po ay nasubok, nandyan po ang kapangyarihan
ng salita ng Diyos. At kung marahil ngayon po, ikaw ay sinusubok, may mga pagsubok na pinagdadaanan ngayon, yung salita ng Panginoon ay naririto ngayon sa ating kalagitnaan. At gusto ng Panginoon iparating po sa bawat isa na sinusubok ng panahon at sinusubok ang ating pananampalataya. At hayaan niyo po, sa pagkakataong ito, pasalamatan po natin ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng pagpalakpak sa ating buhay ng Diyos. In times of need, in times of challenges of life, always ready po ang salita ng Diyos. Ang salita ng Panginoon, naniniwala ba kayo may bisa at kapangyarihan ito? Ang salita ng Diyos ay hindi po natin maririnig at matatanggap lamang na walang mangyayari sa buhay po natin. Kasi ang salita ng Diyos ay meron pong layunin. Ano pong layunin niya? Ma-accomplish niya ang magandang plano ng Diyos sa bawat buhay ng kanyang mga anak na naririto. At sa pamamagitan nito, kailangan po natin. Ang salita ng Diyos noong panahon ng Israel, pinadaan po kay Hagay at pinadaan po kay Zerubabel. Si Hagay, isang mensahero, isang propeta ng Diyos, at si Zerubabel ay leader po ng Israel. They have that influence yung pong panahong yun. At ikaw kapatid, you have also that influence. Influence, pwedeng ikaw ay magulang ngayon. Influence, pwedeng ikaw ay kapatid. Influence, pwede kang anak. At sa pagkakataong ito, hayaan mong matanggap mo ng malinaw ang kapangyarihan at bisa ng salita ng Diyos. Sige po, muli nating purihin ng Panginoon. So when the word of the Lord came through, in verse 2, this is what the Lord Almighty says. Meron palang gustong ipagawa ang Diyos. These people say, the time has not yet come to rebuild the Lord's house. Siyempre, nasira po yung ari-arian nila. Ang gusto pala ng Panginoon ay i-rebuild o muling buuin ang templo ng Diyos. At yun po yung Solomon's Temple. Pero ano pong sagot nila? Hindi pa ho napapanahon na muling buuin ang nasirang templo ng Diyos. Gaano ba kahalaga po ito, yung templong ito? Dito po nananahan ang presensya ng Panginoong Diyos. At ano po pa ang sagot ng buong Israel? Then the word of the Lord came through to the prophet Haggai. Is it a time for you yourselves to be living in your paneled houses while this house remains a ruin? Sa totoo lang po, itong tanong na ito ng Panginoong Diyos may patama na po sa kanila. Hayaan mo ba na nandyan ka, uunahin mo ang tahanan mo ng pamilya mo bago mo unahin ang templo o ang tahanan ng Diyos? Sa totoo lang po, meron pong karapatan ang Israel na hindi agad sumunod sa Diyos. Meron po silang dahilan. Kasi yung pinagdaanan po nila hindi po madali. They have this traumatic experience. Pag sinabi natin traumatic or trauma, it means it is a very severe shock. Very na severe pa, a very upsetting experience which may cause psychological damage. Kaya po pala, pag yung mga sundalo, halimbawa galing sa gera, bago sila bumalik sa kanilang normal na buhay, merong debriefing. Merong psychology way para ma-unleash o mawala po sa kanila yung pong war shock nila. Marahil po ganyan po ang dinadaanan ng Israel. At sa ating buhay din po ay umaharap tayo sa iba't ibang laban ng buhay. Pakitingnan mo yung katabi mo. Mukha bang galing sa gera yan? Hindi halata kasi natutulog po siya. Pakigising po siya. Mukha bang sugatan yan? Mukha bang hirap yan? Sa totoo lang, sabi nga po, bilang anak ng Diyos, minsan madali pong maitago yun. Minsan nadadaan natin sa ngiti. Pero deep inside us, we are hurting. Tayo po ay sugatan. Anong trauma ang pinagdaanan mo ngayon? Pwedeng nung nakaraang pandemya o recently lang, nawalan ka ng mahal sa buhay. O di kaya sa panahong ito, nawalan ka ng trabaho, humina ang negosyo mo, nalugi. O di kaya sa pagiging Kristiyano, sa ministeryo dati, masigasig, pursigido ka naglilingkod sa Panginoon, pero ngayon, nasaan ka? Ngayon, nandito ka lang sa pagkakataon na ikaw ay membro ulit ng Zimbabwe. Alam niyo ibig sabihin ng Zimbabwe? Zimbabwe. Ano ang kalagayan ng buhay mo? Anong traumatic experience ang pinagdadaanan po natin? Alam niyo po, sa ganitong kalagayan at sa kalagayan ng Israel, meron silang valid excuse. Meron silang tamang dahilan na hindi unahin ang kagastuhan ng kalooban ng Panginoong Diyos.
At ikaw, at ako, meron din po tayong dahilan. Pero kung sinasabi po natin na gusto natin maging successful sa buhay natin ito, we put God first sa buhay natin as number 1 priority ng buhay mo, ang ating Diyos. Anong una po nating dapat gawin? You and I must stop making excuses. Sabihin nyo nga po, excuses. Huwag ka na magdahilan. It's time to move on in life. Hindi pwedeng manatili ka diyan, kapatid, kasi hindi ka makakaahon sa mahirap na sitwasyon kung hindi ka muling babangon. Amen po ba? Stop making excuses. At naniniwala po ako, ang Panginoong Diyos ay merong pong panahon o special na pamamaraan. Siya po ay nangungusap sa atin. Kaya po, sa pagkakataong ito, hayaan po natin, pakinggan po natin ang munting tinig ng Diyos. Kung ano po ang gusto niyang ipagawa sa atin, let it be, Lord. Ngayong panahong ito, susunod ako sa iyo. Pwede ko bang marinig ang palakpak ng mga susunod sa Panginoon? At sa pagsunod natin sa Panginoon, banggitin ko lang po ito, gusto ko lamang po na ibida yung po ating 100 mahigit o 127 na full-time workers. Kaway-kaway po dyan sa mga full-time workers. Gusto ko po kayong ibida. Kasi sa totoo lamang, sa pagkatawag ng Diyos sa inyo, sa atin, bilang mga lingkod niya, alam niyo po, sila po yung mga nag-a-assist po sa inyo kapag kayo po ay pumarada sa parking area. Sila po yung nag-aayos ng traffic flow, para maging mabilis ang paglabas natin, mamaya pag-exit. Sila din po yung nag-aayos ng inyong pong inupuan, yung CR, panatiling malinis, mabango. Sila po yan lahat. Sa totoo lang po, gusto ko pong sabihin sa bawat isa, kami bilang full-time worker, kami po ay naririto sa simbahan Monday to Saturday. At yung linggo po, pwede na po namin itong ipahinga. Pwede na po namin itong ipahinga. Kasi sa buong linggo, nakalipas, nakakapagod po yun, but very fulfilling, I tell you. Pero we have decided na kapag Sunday, ito po yung busiest day ng buhay namin sa paglilingkod, we conduct what we call Ministry Day. Ginagawa po namin ito. At tunay po, isang pribilehiyo ang magsilbi sa tahanan ng Diyos. Kaya sa araw na ito, ako ay magiging daluyan ng pagpapala, magiging tapat, magiging mahusay, at merong pong tunay na kagalakan sa puso. Na sa paglilingkod namin ay tunay po, mas kapansin-pansin kami para paglingkuran po ang bawat anak ng Diyos sa kanyang simbahan. Sige po, purihin natin ang Panginoon. Sino ba yung walang excuse sa amin? Ang ilang full-time workers po natin, may mga mahal sila sa buhay na nakaratay sa banig ng karamdaman. Ang iba pong mga full-time workers dumanas na iniwan ng asawa, nagkahiwalay sila, iniwan ng anak, iba't ibang problema. Ang ibang full-time workers po natin ay dumanas ng kawalan o kakapusan. Sino bang walang valid excuse? Pero mas pipiliin po namin na kami ay nandito dahil kami ay tinawag ng Panginoong Diyos at meron kaming sinisigaw yung heart to serve. Gusto po namin kahit papano makabawi-bawi man lang kami sa kabutihan ng Panginoong Diyos sa buhay po namin. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Siguro iisipin nyo, sasabihin nyo, hindi naman ako tinawag ni Lord mag full-time. Parang hindi ako makarelate. Alam nyo, bukod sa amin na full-time worker, meron pong mga volunteered workers. Hindi sila full-time, but every Sunday nandito po sila. At gusto ko pong ikwento sa inyo ang storya po ng isa sa mga volunteer worker natin. Siya po ay si Brother Paul Alvarez. Ang kanya pong ministry, arts ministry. Ano po ang kanyang ginagawa? Siya po yung mahawak ng camera. Sa paghawak niya ng camera, sa totoo lang, hindi po madali yun. Para magkaroon tayo ng live coverage, hindi po madali. Kailangan steady po yun. At marahil po sa usual niyang ginagawa, out of His love at pagpapasalamat sa Panginoon, ini-enjoy niya po yun. Pero dumating po sa kanyang buhay, siya po ay tinamaan ng isang sakit. At ito pong sa kanyang sakit, nagkaroon po siya ng neck problem, sa kanya pong leeg. At nagkaroon po ng multiple na pagkaka-disalign ng kanyang buto or slip disc. At sa sobrang sakit po yun, kinikwento niya po sa akin, yung halos yung kalahati ng kanyang katawan, para bang mula dito tinutusok ng karayom, maya-maya tinutusok ng screwdriver,
tinutusok ng kutsilyo. Ibig sabihin, progressive po ang sakit. Pero nevertheless, na po, sa panahon na siya po ay na-hospital, isa pa rin ang iniisip niya. Kung wala ako, sino kaya ang magla-live coverage o kukuha ng camera? Sino kaya ang magla-live coverage sa COG Dasma? And true enough, siya po ay naglambing sa Panginoon, nanalangin. At ito pong magandang balita, hindi po siya binigo ng Panginoon. Kasi ngayon, tuloy-tuloy po siya na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At alam ko, nandyan po siya, na po, si Brother Paul Alvarez. Nandyan po ba siya? Kaway-kaway ka nga bro, pakita po tayo. Ayan, palakpakan po ng isang patotoo na pinagaling ng ating Panginoong Diyos. At ang kwento po niya, isang TWS or Tuesday Worship Service Revival. At gusto ko po kayong imbitahan, no po, bukod sa linggo, meron pa po tayong Martes na gawain. Iba ang aking naramdaman. Seems like my first encounter with God. Ibig sabihin po pala, pag tayo po ay umakbang at sumunod sa kalooban ng Diyos, pag sinabi ng Panginoon na maglingkod ka, no matter what, set aside your excuses, ano pong magandang gagawin ng Panginoon, siya po ay pwedeng kumilos sa buhay mo. Ano man ang pangangailangan mo, siya po ang pwedeng tumugon sa lahat ng ito. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya po, sa bawat isa, if you want to be successful in life, putting God first in your life, no po, stop making excuses. Because for us, you can make a difference. Do you want to make a difference in life? Gusto niyo ba magkaroon ng impact? When you do significant things for the Lord, serve God. Mamaya paglabas po natin, may mga lalapit sa inyo magko-connect. Nawa, wag niyo lang po silang lagpasan. Take that opportunity to be connected in the ministry. And we are so blessed sa ating simbahan kasi marami tayong ministeryo for all ages. Suwak po tayo doon. Ano yung interest mo, ano yung gusto mo, merong ministeryo na nakalaan po sa'yo. And when you do significant things for the Lord, our excuses make us stop making excuses and do nothing. Nawa po, wag lang tayong taga-tanawan. Alam mo yung ibig sabihin ko po? Taga-tanaw lang. Sana po, tayo po ay maging parte ng aksyon na when it comes sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba doon? Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. You and I can make a difference. Serve God and stop making excuses. So let me continue. Another thing na po, putting God first in your life to be successful as your number one priority, you need to learn to trust. And when we say the word trust, na po, kahit po tayo ay dumaan sa trauma, sa mahirap na sitwasyon sa buhay po natin, gaya po ng Israel, meron palang nade-develop. Ang tawag po doon ay trauma trust. Pag sinabi nating trauma, all in life had failed. Resources, strength, abilities, lahat, it had failed. And there is basically no other option beside, ano daw po? Trusting God. So when we trust God, by the way, the meaning of trust in Hebrew, no po, it means batak. Can you say the word with me, batak? Kapag pala tayo ay sinusubok, pag tayo po ay dumadaan sa mahirap na sitwasyon ng buhay natin, batak na batak po pala tayo. Amen po ba? Para madali nating matandaan. Batak na batak. Kasi sa ating pagtitiwala sa Panginoong Diyos, we are being yielded. Pag sinabi nating yielded, Lord, I give way. Lord, I surrender everything sa iyo. Lord, I have done my part. I did it my way. Pwede ba ngayon, Lord? Hindi po ako kumakanta. I did it my way. Lord, pwede ba ikaw naman ngayon? At hindi lang po yon yung ating relasyon sa ating Diyos, it is compared to be welded. Pag sinabi nating welded, matibay ang pagkakadikit natin o pagiging malapit natin sa Panginoon. Susubukin ito ng panahon. Pakiramdam po natin, pag tayo nahihirapan, gusto nating umayaw, parang ang hirap ng buhay, unti-unti akala natin, tayo po ay nade-detach sa Panginoon. Kapatid, kaya tayo dumedetach sa Panginoon kasi tayo po ang may kagagawan nito. Tayo po ang lumalayo sa ating Diyos. At tandaan po natin, ni kailanman, hindi ka lalayuan ng Panginoon at ni kailanman, hindi ka iiwan o pababayaan ng Panginoong Diyos. Amen. You need to develop that trust. 100% trust, not 99. Kailangan 100% trust ang pagtitiwala mo sa Panginoon.
At bukod po dito sa trust na po na aking pong binabanggit, ito po yung magandang paalala ng Diyos sa atin in 7 and 8 of Proverbs chapter 3. Do not be conceited, sure of your own wisdom, sure of your own abilities, sure of your own resources, sure of your own strength. Sabi po dito, instead, trust and reverence the Lord and turn back on evil. And when you do that, then you will be renewed. You will be given a renewed health, energized, or a life of vitality. Gusto niyo po ba yan? Sige nga po, palakpakan natin muli ang Panginoon. Pag tayo pala ay nagtiwala sa Diyos, 100%, it is our way of worshiping God. Out of respect sa Panginoong Diyos. At hindi po natin minamaliit ang Diyos. Amen po ba? That He is more than enough. Whatever you need right now. Ano man ang kakailangan mo ngayon, ano man kahinaan meron ka, ano man pagsubok ang kinakaharap mo, totoo yan, hindi mo kaya mag-isa. Kailangan i-transfer mo yung trust na yan sa Panginoong Diyos. At pag ginawa mo yan, hindi ka babaliwalain o dededmahin ng Panginoong Diyos. Hindi ka kakalimutan ng Panginoon. So, let me continue, no po. Third and last, no po. If you want to be successful in life and putting God first as your number one priority sa buhay po natin, you need to take time to evaluate. At paano po ginawa ng Israel yung evaluation na yan? No po. Let me go with this story. Yes, no po. Their situation, everything was lost. Minsan ba, ganito po tayo? Lahat po ng meron tayo, all of a sudden, biglang nawala. All of a sudden, nawala lahat ng bagay. Yung mga inaasahan mo, pwedeng tao, pwedeng pera, pwedeng negosyo, lahat ng ito ay nawala. And for Israel na po, marahil gaya po din nila, iniisip natin, baka may panghihinayan, sayang. Pero alam nyo, gusto ng Panginoon mag-focus tayo sa isang bagay. At ito po yung pinafocus ng Panginoon, gusto ng Diyos i-rebuild ulit yung templo. Muling buuin ang tahanan ng Diyos. Gaano ba ka-importante ito? Noong una, yung natanggap ko po itong mensahe nito sa Panginoon, Lord, parang hindi kami makarelate eh. Parang hindi ako makarelate. Ano bang gusto mong i-rebuild ko? Kasi baka meron kang nabitawan na pangako sa Diyos. Yung panahon na ikaw ay nasa pinakasagad ng buhay mo, may sakit, bagsak sa negosyo, may problema sa pamilya, sa relasyon, na baka meron kang pangako sa Panginoon na, Lord, makabawi lang ako dito, makaahon lang ako dito, Panginoon, tulungan mo ako. Promise, maglilingkod ako sa iyo. Pero yung pinagaling ka, nasaan ka na? Yung pinagyaman ka na, hindi ka na maka-attend ng Sunday service. Yung inayos na yung nasirang relasyon mo sa pamilya, nasaan ka na ngayon? Nasaan na yung pangako mo? Anong gustong i-rebuild ng Panginoon? Yung commitment natin sa ating Diyos. Ang Panginoon po natin na hindi po makakalimutin, amen po ba? Pag ikaw ay nangako, gusto ng Panginoon, tuparin mo. Baka ito yung gustong ipagawa sa iyo ng Diyos sa iyo ngayon. Hindi lamang sa paglilingkod, kundi ito naman yung panahon na, Lord, kasi matagal na akong umaattend sa COG Dasme. Panginoon, talagang bibitawan ko na yung bisyo. Di ba, nagawa ko naman dati, sa tulong mo, Panginoon, nabitawan ko ang paninigarilyo. Panginoon, bibitawan ko na rin yung vape ngayon. Hello? Panginoon, bibitawan ko na yung buhay na makasalanan. Itong kinakasama ko, hindi talaga yung original ko. Ibabalik ko sa may-ari. Kahit masakit, gagawin ko to, Panginoon. Parang may nagre-react po dito. Baka may pangako ka sa Panginoon. It's about time to rebuild your commitment with God. Church, don't get me wrong. When I say these words, I'm not playing perfect or churchy. In my life, in your life. Kasi wala tayong pwedeng itago sa harap ng Diyos eh. Kung meron tayong kasalanan, since we are living in the light, it will be exposed. It will be exposed. Hindi tayo pwedeng mamangka sa dalawang ilog.
kailangan mamili tayo. Either you live sin and please your God for us to be really successful in life. Kasi baka ito po yung bumabara. Just like in the time of Israel, no po, ito lang ang gusto ipagawa ng Panginoon. Kapatid, ano bang gustong ipagawa ng Diyos sa'yo? Nawa po sa panahong ito, let us grab that opportunity na makabawi-bawi sa ating Panginoon. Fulfill your commitment sa ating Diyos. And as I continue, in verse 5, how do they evaluate it? Now this is what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways. Consider. Ano yung dapat i-consider? Kasi sa buhay po nila in verse 6, you have planted much but harvested little. You eat but never have enough. You drink but never have your fill. No satisfaction. You put on clothes but are not warm. And you earn wages only to put them in a purse with holes in it. Kung titingnan ko po ito, as we evaluate po ang bawat buhay natin, para bang, ba't ganun? Malapit naman ako sa Diyos, tuwing Sunday nandito ako, parang ang bigat ng blessing. Parang ang ilap ng blessing. Merong blessing, pero parang dumadaan lang. At may mga pagkakataon, totoo po yun parang isang sisidlan o isang lagayan o isang wallet na naglalagay tayo ng pera, pero butas naman yung ating pinaglalagyan. All of this will come to waste. Pakiramdam po natin. And we are struggling sa buhay po natin until now. Let us evaluate po kung totoong number 1 priority ng buhay mo ang ating Panginoong Diyos. Again, in verse 7, this is what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways. Sabi ko, Lord, paulit-ulit. Lord, paulit-ulit ka. Consider and evaluate. Evaluation matters most. What matters most? Importante po yan. And you expected much, but see, it turned out to be little. What you brought home, I blew away. Why? Declares the Lord Almighty, because of my house, which remains a ruin, while each of you is busy with your own house. Are you busy, kapatid? Are you doing busyness of this world? And you have really forgotten your number 1 priority in life. And that means redirection. And that means redirection na galing po sa Panginoon. So with that, in verse 12, then Zerubbabel, the leader of Israel, son of Shealtiel, Joshua, son of Josadak, the high priest, and the whole remnant of the people obeyed the voice of the Lord, and what resulted in the message of the prophet Haggai, because the Lord their God had sent him, and the people feared the Lord. When you obey the voice of the Lord, when you obey God's will sa buhay niyo po, that will also result having that fear of the Lord. Diyan natin magigain yung confidence natin. Diyan natin magigain yung trust sa ating Panginoong Diyos. When we obey and having that fear of the Lord. And in verse 13, then Haggai, the Lord's messenger, gave this message of the Lord to the people, I am with you. Wow, declares the Lord. I am with you. Gusto niyo ba makasama niyo ang Diyos sa inyong buhay? Ako gusto ko Kasi sa totoo lang, dumiskarte na ako sa buhay kong ito Pero kadalasan, hanggang ngayon, hari pa rin ako ng sablay. Pero pag sinamahan ako ng Panginoon, kayang baguhin ng ating Panginoon ang sitwasyon natin. Sige po, palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Nakakapagod, Lord Ngayon, pagkakatiwala ko ang lahat-lahat sa iyo. Gusto ko, Panginoon, welded Batak tayong dalawa. Magtutuwang tayo. Susubukin, mahihirapan, pero hindi aayaw. Kasi kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Kasama natin ang ating Panginoong Diyos. At pagkasama po natin siya, tayo po ay magtatagumpay sa buhay po natin ito. Amen. Hallelujah. I am with you.
At meron akong latest ulit, kapatid. Okay lang po ba? Meron akong latest. The word success without the letter U will not be completed. Ang salita pong success, kapag wala po ang letrang U, hindi po makukumpleto. Para makumpleto po ito, kailangan po natin ang ating Panginoong Diyos. And that you pertains to be our one, true, and ever-living God. Amen po ba yun? Ang ating Panginoong Diyos. And true enough, kung hindi po magiging priority ng buhay natin ang ating Diyos, I am considered to be nothing. I am considered to be nothing. Sabi ko nga po sa aking sweetheart sa aking asawa, kay Lot, Tart, sa mensahe ng Panginoon, pasensya ka na. Hindi ikaw yung I can't live without you. Kundi, yung you, walang iba, kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen. Pero Tart, alam ko nandiyan ka. Bawi ako sa'yo. Dinner tayo mamaya. Early celebration. Palakpakan natin ang Panginoon. Sarap, no? Ang sarap po pagkasama natin ng Panginoon. May kakulangan man tayo, pero He makes us complete. Siya po magbibigay ng satisfaction, siya po magbibigay ng purpose ng buhay. Kaya po, ito po yung encouragement ko sa bawat isa. If you want to be really successful in life, don't forget that you. At ito yung sasabihin natin sa Panginoon, Lord, God, I can't live without you. I can't really live without you. Purihin po natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. So in everything you do, put God first and He will direct you. Redirect tayo ng Panginoon and crown your efforts with success. Convinced na po ba kayo? Convinced na po ba kayo dito sa bandang ito? Alam nyo, yung panahon din po ng Israel, kahit malinaw na ipinarating ng Diyos, paulit-ulit ang mensaheng ito, meron pa rin hindi naniniwala. Meron pa rin nagduda. At sa mga nagdududa, may ginawa po ang Panginoong Diyos. In this verse, in verse 14, so the Lord stirred up the Spirit. And that is the Spirit of God. Imagine, hindi pa gawa ang tahanan ng Diyos. Hindi pa gawa ang templo ng Diyos. Pero nandoon na po ang Espiritu ng Diyos. When we see the word stir up, in-encourage na sila ng Panginoon. Pinuspos po sila ng banal na Espiritu. Kung meron man silang traumatic experience, it was diverted into trust, pagtitiwala sa Diyos. They have these valid excuses. They have set it aside. Kasi may kumpiyansa eh. Gusto niyo ba yung kumpiyansa na galing sa kapangyarihan ng presensya ng Diyos? Yun po yung tinanggap nila. Imposible sa tao, sa Diyos, posible. Hindi natin kaya, may limitasyon tayo bilang tao, sa Diyos, kayang-kaya ng Panginoong Diyos. Kayang-kaya ng Panginoon sa buhay po natin. So when the Lord had stirred up the spirit of Zerubbabel, it all started with the leader. Kaya kapatid, kung ikaw ay isa ama ng tahanan na naririto, you're so blessed kasi sa iyo magsisimula. Kung ikaw ay magulang, sa iyo magsisimula hanggang sa iyong mga anak at sa mga susunod pang salinlahi ng inyong buhay. And what had happened through Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, son of Josadak, the high priest, and the spirit of the whole remnant of the people, they came and began to work on the house of the Lord Almighty their God. Hindi ba ho? It is through the power of the Holy Spirit that they were convinced. Wala na pong duda kasi naramdaman at tinanggap po nila ang pagkilos ng banal na spirito sa kanilang buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. And today, true enough we want to be successful in life. Amen po ba? Number 1 priority mo ang Diyos. So now, stop making excuses. So it will result into your obedience to God. And second,
learn to trust, and it will result having that fear of the Lord. And third, take time to evaluate. And God's presence declares the Lord, I am with you. And true enough, Lord, I can't live without you. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Can we bow down our heads and let us pray? Oh God and Heavenly Father, Panginoon, una po sa lahat, salamat sa presensya mo. Kailangan ko po na maranasan ang presensya mo sa aking buhay. At susulitin ko ito ngayon, Panginoon. Kung ako ay tinuturuan mo na ilagay kita bilang number 1 priority ng aking buhay, una, magpapaayos ako sa iyo, Panginoong Diyos. Patawarin mo ako. Totoo nga, Panginoon. Ginawa ko na ang lahat. Lumiskarte na ako sa buhay kong ito, pero ito pa rin ako. Ngayon, aking ipinagkakatiwala sa iyo. Humihingi ako ng tawad sa iyo, Panginoon. Patawarin mo ako na pinagdudahan kita at minaliit kita sa aking buhay. At sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo sa pagbukas mo ng iyong kalangitan, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, Lord, binibigyan kita ng permiso. Yes, Lord. Hear us from heaven. I am giving you that permission. Let your Holy Spirit stir up my life. Let your Holy Spirit encourage me. Yes, oh God. Let your Holy Spirit strengthen me today. And God, that is the real meaning of being successful in life. Having you in my life. And Lord, this is our prayer. Again, I cannot live without you, O God. Samahan mo ako sa buhay kong ito. At kung yan yung panalangin mo, pwede kang tumayo ngayon, kapatid. We will just love to welcome the presence of God. Do you believe today the presence of God is here? Naniniwala ba kayo na nandito ang presensya ng Diyos? Let us worship the Lord. Let us lift up our voices in worship. Let's welcome the presence of God. Lift up your hands. Lift up your voices. Let's worship the Lord. Let's ask the Holy Spirit to come. Come in your own strength and power. Holy Spirit, come in your own special way. Hallelujah. Hungry, thirsty for you. I am desperate. Hungry, thirsty for you. I am desperate. Hungry, thirsty for you.
worship the Lord in this place. Hallelujah. Sige po, muli nating palakpakan at purihin ang Diyos. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa presensya mo ngayong araw na ito. Patunay nga, Panginoon, ito po yung lagi naming desire ng puso namin. Na sa tuwing na kami lalapit sa iyo, magbibigay ng pagsamba, gusto po namin mas maranasan ka sa aming buhay. At Panginoong Diyos, susulitin po namin ito sa aming buhay. Hayaan mo, Panginoon, sa oras ding ito, patuloy kaming tumanggap ng katugunan sa lahat ng aming mga panalangin. Ano man ang kahilingan mo ngayon, kapatid, you can lift it up to the Lord today. Financial security, restoration of every broken relationships in your loved ones, in your family as well. And Lord, good health. Naririto kami, Panginoon. Kita mo ang bawat kamay namin ngayon. Alam mo ang laman ng aming puso. Kami po ay nakikipagniig, naglalambing sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, hayaan mong tanggapin namin ang katugunan sa lahat ng aming pangangailangan. And you are more than enough. You are more than enough, Lord. Lord, we receive that financial breakthrough in our lives, oh God. Magiging debt-free po kami, Panginoon. Palalayain mo kami sa utang. At higit po sa lahat, Panginoon, bibigyan mo ng sense of purpose ang aming buhay. Kami po ay maglilingkod sa iyo ng may buong tunay na katapatan, kausayan at kagalakan. At higit po sa lahat, magiging pagpapala kami sa maraming tao. That I would be a channel of your blessings to many. Once again, God, thank you so much, Lord. And Lord, we just say and bring back to you all the glory, praises, and thanksgiving to you alone as our God. Sige po, muli nating palakpakan at purihin ng Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. When you put God first in your life, everything falls into place. Uulitin ko po. When you put God first in your life, everything falls into place. At yan po ang magandang plano ng Diyos sa bawat buhay po natin. Church, can we lift up our tithes and offering to the Lord and let us pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa lahat ng katapatan mo, kabutihan at pagpapala na ipinagkaloob mo sa amin. Tunay po, lahat ng ito ay galing sa iyo. And God, we are giving you our best tithes and offerings. Tanggapin mo ang lahat ng ito, pagpalain mo ito, upang magamit lamang sa iyong kaharian at upang marami pa ang maligtas sa pangalan ni Jesus. And Heavenly Father, once again, here is your beloved and successful people. I do commit everyone to you. Let your blessings, favor, protection, and anointing be upon us today. And I commit everyone to you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, let us all shout, Amen. Amen. God bless you, church.
Hello again, COG fam! Thank you guys for being part of our Sunday worship service. We hope that you had an intimate time with the Lord today. Alam nyo guys, there is really power in embracing God's Word. That's why we pray that this will make an impact to your life. And we just want to praise the Lord for this opportunity to gather even online. So guys, you should keep sharing the good news. If you want to know more about our happenings here at COG, you just have to check out our Instagram and Facebook at COG Dasma and at COGWMPH. Also, if you want to take your next steps from joining a ministry to growing in your faith or connecting to a group, type in sa ating comment section, next steps, and our online team will get in touch with you. Or if you need counseling and prayer naman, our COG Lifeline counselors are ready to welcome you. You just have to type in prayers sa ating comment section and we'll connect you to the team. That's it for today, COG fam. This is Denarine. God bless you and we'll see you again next Sunday. We love you, COG fam! To him, even a season of pause is a season of purpose. Even in solitude, we magnified his sovereignty. But this 2023, we will gather as one man. It's time to dream again, to dive into the unknown with faith, to explore the depths of His power, to cross the unbelief, and swiftly move forward, to reach the unseen and witness the fullness of His glory. We are going further. Are you ready to praise the Lord? Yahweh, 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 Almighty God, we want to praise you for all the things you've done for us. You've shed your blood to take away